Can I call you Rose? One day before our flight nga mga ma'am, siya ay natid namin ang aking mga anak, si Kuya Liam at si Elise sa Coronadal City kasama ang kanilang ate at saka si Lola nila Doris. So natid namin sila para iwan kay mama ko at saka sa mga pinsan niya. So excited nga masyado si Kuya Liam kasi gustong gusto niya talaga magbakasyon sa kay Lola niya. So ayan, para safe. At ayan na nga, umalis na nga kami. Ito na yung araw ng flight namin. So since our flight gabi pa, so mahilig kasi ako mag-book ng ticket namin ng gabi. So nag-tricycle lang kami at saka pumunta na ng terminal ng van. So first time nga namin mag-commute kasi dati naman kapag meron kaming international flight, dinadala namin yung aming sasakyan tapos iwan lang sa mga pinsan ni Habi sa Davao. Pero this time, gusto nga namin kakaiba naman at ang tagal na namin hindi nakapag-commute. I think mga 13 years na. O diba, ang tagal na. So ang tagal nga nang hintay namin and finally after 2.5 hours na paghintay, umalis na talaga ang van. And ayan, so dumating nga kami ng Davao gabi na at pagdating nga ng checkpoint, dahil first time ko nga nabigla ako kasi meron palang mga ganito. Akala ko sa airport lang yung idadaan yung baggage sa scanning machine. So meron din pala dito sa checkpoint ng Davao City. So yung pagpasok mo talaga ng Davao City. Ayan. And yan, pumasok na nga ako and then paglabas namin, umalis na kami doon sa van kasi meron ditong nakapark na direct na daw sa airport kasi baka malate pa kami. So binaba namin yung baggage at dito na nga dumaan kami ng Coastal Road para daw mapabilis yung pagdating namin ng airport. So yung flight talaga namin is 10:15 pa naman pero para sigurado lang. At pagdating nga namin ng airport, tuloy-tuloy na kami sa pagpasok hanggang sa makapag-check-in nga kami. At inabot nga kami na I think mga 30 minutes kasi nga ang haba ng pila sa check-in counter. And thanks God, tapos na nga kami at napasok. Pero thanks flight nila. Pero since wala tayo, nagmadali nga yung aming mga baggage at umakyat na nga kami sa departure area at nag-dinner and then after 1 hour of waiting, ayan, boarding na nga kami. Chinek na yung passport namin, ticket, kasi naka-connecting flight nga kami dito. At hindi nga ito yung normal na talagang pag sumakay ka or nag-boarding is dadaan kayo dun sa head na agad at diretso na sa loob ng aeroplano. Yung sa amin kasi, since gabi na ito, duman pa kami ng runway. And dyan, so dadaan kami sa kanilang stairs, paakyat. Diba? So mas feel ko ito, mas nagandahan ako pag ganito yung setup kapag ka-boarding. Diba? Kasi makikita mo talaga yung plane. Oh, yan. Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Cebu pa kasi every time meron kaming flight sa kanila, always silang delayed. Imagine meron kaming connecting flight after dito, sasakay pa kami ng isang plane going to Vietnam. Pero delayed na naman ang flight nila. Pero since wala tayong magawa, so just follow the rules na lang. And after nga naming mahanap yung aming seat number, of course, nasa window na naman ako. Ayan, na may pay kami dito kasi nga biglang nag-brown out sa Cebu Pack. Char! So, ganito talaga daw, every time magti-take off yung plane, talagang pinapatay nila yung aircon. Tapos, after the take off, binabalik naman. Ah, ganun pala. Now I know. And ito na nga, pagdating namin ng NAIA Terminal 3, nagmadali kami ni Habi na kunin yung aming baggage. Kasi nga, meron kaming connecting flight and imagine, nandito kami sa Terminal 3 at lilipat kami ng Terminal 1. So, nagmadali nga kaming sumakay ng taxi dahil pag hindi talaga namin maabutan yung flight namin ng 2:30 AM going to Vietnam. So ayan, nagbayad nga kami dito ng 500 pesos. Imagine, ganyan kamahal para lang malipat sa kabilang terminal. At parang na-scam pa kami kasi pinabayad pa kami ng 50 pesos dito para dumaan kami sa Skyway. So hindi na kami nag-complain pa para na lang din iwas traffic at talagang mabutan namin yung aming flight. So dito na, papasok na nga tayo ng NAIA Terminal 1 at ito yung mga flight going abroad. Pero meron din namang mga flight dun sa kabila. Pero since dito na-assign yung flight namin na Vietjet kasi yung airlines na sasakyan. So nagmadali nga ako kasi nga katawagan namin yung agency na nakabook kami. Hindi kasi DIY yung flight namin. So nagbayad na nga ako ng tax. 1,600 per pax yung nabayaran ko dito. Yay, ang mahal. At ito na nga yung aming guide at sila yung na-assign sa amin para nga hanggang makasakay kami ng aming flight going to Vietnam. So sila yung nag-assist. And after nga maka-check-in kami sa Vietjet na airline ay pumunta na kami ng immigration. Ang dali lang namin sa immigration. So walang kahirap-hirap dito. 'Di ba? Maraming usap-usapan na ang hirap daw makalabas ng bansa because of the immigration. Pero thanks God kasi nga architect si Habi. So madali lang talaga ako makalabas every time kasama ko siya. At yan na ang iting tapos na sa immigration. So hindi ko talaga i-share sa kahit kanino yung travel namin kasi nga ayaw ko talaga na mag-share na hindi pa tapos. So
gusto ko tapos na para tuloy na tuloy talaga. So, naniniwala kasi ako dyan. Char! So, ayan na, nag-boarding na nga kami at sumakay na kami ng plane. And nakapag-relax na si Madam. At yan, lumipad na kami ng Vietnam. So, natulog ako dito for the whole duration lamang. At mahilig nga talaga kasi ako mga ma'am sa midnight flights. Mas gusto ko kasing gabi yung flight namin kaysa morning kasi nakakapagpahinga kami. At yan na nga, dumating na kami ng Vietnam after 3 hours. Diba? Charles! Ang ganda ng kanilang babaan, no? May effect pa na ganyan. Char lang. At pagbaba nga namin ng plane, sumakay na kami dito sa bus na Vietjet Char ng kanilang airport ayan, international arrivals in Da Nang, Vietnam. So, naamoy ko na talaga ang malamig na simoy ng hangin ng Da Nang, Vietnam. Char! At pagdating nga namin, dinikit na namin yung number kasi yan yung palatandaan ng mga susundo sa amin na tour guide. Yan. Diba? And here comes Miss Jenny. So, nagpapalit muna ako sa kanya ng milyones. Char! Inabot lang naman ng aking 5,000 pesos ay 2 million dong. Diba? Millionaire ako dito. So, sinundo na nga kami since umaga nang dumating kami. Ayan, naka-ready na yung aming bus. So, bus talaga yung kanilang ginagamit sa pagtutour dito sa Vietnam. So, ang ganda lang pag DIY kasi meron nang naka-ready na lahat. So, hanggang dito lang ang aking mini vlog mga moms. Abangan, marami pa akong ipapakita at i-share sa inyo kung saan yung mga lugar na Thank you for watching! Mwah!